Dear Lady Love TV. Desire and Love, My Police Officer. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Napapangiting nilagyan ni Mark ng ice pack ang likod ng kamay ni Niana. Bumuntong hininga siya habang napatitig doon. Nakakatakot pala ang right hook mo. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. Sabay ismid. Bagay lang sa kanya yun. Kulang pa nga yun eh. Gusto ko pa nga sanang kalbuhin siya sa sabunot eh. Hindi naman kita pipigilan kung ginawa mo yun eh. Sana iniraos mo lang nang hindi ka nagsisi ngayon. At parang wala ka ng what ifs na naiisip. What if kinalbo ko siya sa sabunot? Umagay kaya sa kanyang skinhead? Hindi napigilan ni Mark ang pagngisi. You know what? I'm proud of you. Napamulagad sa kanya si Niana. Saka muling umismid. Evil overlord. Tumawa siya at saka hinalikan sa noo ang dalaga. Dito ka lang muna habang ini-interrogate ko yung kaibigan mo. O sasama ka pa ba sa loob? Pwede mo pa siyang kalbuhin. Inisip ni Niana kung gusto pa niya makita kung paano usisain ni Mark si Ana. Siyempre, sagot ng kanyang isip. Dahil naku-curious siya kay Mark kung paano tumatakbo ang utak ng lalaki at kung paano ito magtrabaho. Akmang papasok na ito sa loob ng kwarto nang tumayo siya. Sasama ako, sabi niya. Tumango si Mark at sinenyasan siyang sumunod. Sina Ana at Don lang ang nasa loob ng kwarto. Pinaghiwalay nila ang magkasintahan. Kinausap ni Mark si Jen. Natatandaan pa niya kung ano sinabi nito. Wala akong problema sa iyo dahil hindi ikaw ang taong hinahanap ko. Pero kung hahadlangan mo ang investigasyon ko, sisiguruhin ko sa iyo na magkakaroon ka ng maraming problema. Casual na sabi ng boyfriend niya. Nanlaki ang mga mata ni Jen at mukhang mas natakot pa dahil sa kalmadong pagkakasabi ni Mark. Parang inaasahan pa na pagbubuhatan ito ng kamay ng boyfriend niya. Pagkatapos niyan ay hinayaan na nitong pumasok sina Don, Warrior at Vic. Sa pagkamakhanin niya, nasa loob na pala at umaali-aligid na sina Ace at Chu. Umupo si Mark sa silyang katabi ng kama kung saan nakahiga si Ana. So, anong oras darating yung kontak nyo? Tumaas ang ilang kilay ni babae. Anong kontak ang pinagsasasabi mo ha, Diaz? Para nag-iisip si Mark. Yung kontak na sana ay pagbebentahan nyo kay Niana. Alam kong darating siya ngayong gabi. Ang sabi ng boyfriend mo, ikaw raw ang may kakilala ron eh. Ikaw ang tinuturo niyang may pakananan lahat ng to. Napaupo si Niana sa single-seater sofa habang nakatitig sa pasa ng mukha ni Ana. Hinawakan niyang mabuti ang ice pack sa kanyang kamay na naikuyom na naman niya sa panggigigil habang si Mark naman ay kalmadong-kalmado. Halatang nagulat si Ana pero agad din itong nakabawi. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Dinala ko lang si Niana para makapag-enjoy siya rito. Nagkita lang kami ni Noel. Dahil namimiss ko na yung boyfriend ko, ni hindi ko nga alam na involved pala dito ang ibinibintang ninyo. So ibig mo sabihin inosente ka at nadawit ka lang dito ganon? Tanong ni Mark na hinihimas-himas pa ang baba na parang kinukonsidera ang sinabi ng babae. Alam ni Niana nagpapaikot-ikot lang sila. Kanina ay sinasabi ni Ana na ginawa ng babae ang ginawa nito para sa pera. Anda, datong mula. Napapalatak siya. Walang hostility sa ekspresyon ni Mark nang muli itong magsalita. Alam mo, kung ako ang boyfriend mo, maghuhoromentado na ako sa ginawa mo eh. Magkasama kayo tapos ngayong nagkakagipitan na nagsisafeguard ka. Mahugas ka ng kamay laban sa 5 banta sa kalusugan. May pagka-traitor ka rin ano? Nanatiling tahimik si Ana. Ibinaling nito ang tingin sa kortina na nakatabing sa mga bintana. Binigyan kita ng 10 minuto para mag-isip kung gusto mo magsalita. Kung tutulungan mo kami, tutulungan din kitang mabawasan yung kaso mo. Kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Nang hindi sumagot ang babae, nagkibit-balikat si Mark at tumayo na. Don, ikaw na munang bahala riyan. Halika na, Niana. Tawag ng binata sa kanya. Nasa pintuan na sila ng lingunin nito si Ana. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihing nakikinig nga pala si Rolando sa pinag-uusapan natin. Sa bilis ng pagbaling ng tingin ni Ana, ay bahagyang napangiti si Mark bago pinagsarhan ito ng pinto. Napailing lang si Niana sa pagkamangha. Mukhang natakot siya nung sinabi mong nakikinig yung boyfriend niya. Sa palagay mo, magsasalita siya. Ngumiti si Mark habang nagkasabay silang maglakad papunta sa room 210. Hindi tayo nakakasiguro, pero malaki ang posibilidad na magsalita ang isa sa kanila, lalo na kapag nalaman ng kabilang partido na trinidor siya ng kasama niya.
Kumatok na ito sa pinto. Pinagbuksan sila ni Warrior na lumabas mula sa kwarto. Nakangisi ang huli at tinapik pa si Mark sa balikat. You are a genius. I am not worthy. Nakita niya ang lahat ng pagde-deny ni Ana sa spycam. Ipinakita ko rin sa kanya ang surveillance video na nakuha natin. Handa na siyang magsalita. Good, sabi ni Mark at nakangiting kinindatan siya. I told you. Mabilis ang mga pangyayari. Schedule na dumating si Mr. Franz ng mag-aalas 9 ng gabi sa NAIA. Expected itong dumating sa resort ng alas 11:30 o past midnight na. Doon ito matutulog at kung gusto nitong kunin si Niana sa gabing iyon, ay naroon na siya. Iyon pala ang rason kung bakit 2 kwarto ang kinuha ni Ana. Ipinadala nila si Ana kina Vic at Warrior sa presinto habang sila ay nagpaiwan sa bahay at hinintay na dumating ang banyaga. Sinalubong nito si Rolando sa entrance at iginiya sa kwarto nito. Ang akala nila ay nagpapahinga na ito pero hinahanap agad ito ni Niana. Dinala nito si Rolando sa kabilang kwarto kung saan nakahiga si Niana na suot ang pulang silk nightie na ipinasuot sa kanya sa kabila ng pagtatagi sa bagang ni Mark. Umarte siyang natutulog kunwari epekto ng sedative. Nag-uusap ang dalawa. Nagbayaran at iniwan siya ni Rolando mag-isa kasama ang lalaki. Kahit kinakabahan ikinalma niya ang kanyang loob na nasa labas lang naman ng terrace si Mark at si Don na may nasa hallway. Paglabas ni Rolando ay umupo na ang banyaga at hinipo ang kanyang hita na nakalabas sa laylay ng suot niyang hindi yata umabot sa kanyang tuhod. Sinikap niyang huwag magpahalatang gising siya. Malaki at mainit na ang kamay nito. Alam niyang malaking tao si Mr. Franz na lumundo ng husto ang kama. Natakot siyang dumilat dahil baka kung ano ang makita niyang itsura nito. So fair, sabi ni Mr. Franz na sa mababang tinig habang binadaraan ng dulo ng mga daliri nito ang kanyang hita. I'm going to love fucking you. Gusto niyang mapahikbi sa panghihilakbot pero nanatili siyang nakatagilid patalikod dito. Anytime now, Mark, nahihintakutang napaisip siya. Nang hawakan nito ang kanyang balakang at itaya ang mga kamay, ay hindi siya napigilang mapasinghap at mapadilat. Nagsalubong ang mga mata nila at gano'n na lamang ang pagkamangha niya na makitang hindi pangit ang lalaki. In fact, may hawig pa nga ito kay Ben Affleck, kaya lang mas matanda ito ng kaunti. Tinitigan siya nito at saka nagtaas ng isang kilay. You're awake? Nang umiti ito ay may kung anong kilabot na lumukob sa kanyang buong sistema. So much better. Huwag, bitawan mo ako. Sigaw ni Niana nang hawakan nito ang kanyang kamay, sabay taas sa night dress niya. Nagpumigla siya hanggang sa masapol ng isang paa ang gilid ng balakang nito, kasabay ng pagbitiw ng lalaki sa kanya. At pagkawala ng balanse ay bumukas ang pinto at niluwan niyon si Mark. He was wearing that intense expression again and he looked oh so ready to kill. Tinalo ng binata ang kama. Bumawi pa lang ang banyaga ay naroon na si Mark sa harap nito. Nang undayan nito ng suntok si Mr. Franz ay baliwalang umilag ang binata. Pagkatapos ay tinutukan ng kamay ni Mark ang siko sa banyaga. Nawala ng hangin ang banyaga nang dumapo sa tagiliran nito ang kamao ni Mark. Bago pa namalaya ni Niana ay naikot na nito ang Ben Affleck look-alike na idapa sa sahig at nai-arm locks na parang chicken wing. Nagmumura si Mr. Franz habang nakasubsob ito sa sahig. What the hell is this? What the hell are you doing? Yumuko si Mark. That was just for touching my girl. Believe me, I haven't done anything yet. Nang tingnan siya ni Mark ay nanlambot ng kanyang mga tuhod sa intensidad ng mga mata nito. Her body was corresponding to him. Parang alam naman iyon ng boyfriend niya. Magpalit ka na. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at sumandal sa pinto. Sa labas ay narinig pa rin niya si Mark na sinasabihan ng Miranda rights nito si Franz. Naluloka na nga yata siya. Sa dami na nangyari sa buong gabi, ay naisip pa niyang lapangin si Mark. Daig pa niyang na-overdose. Kadarating lang nila sa bahay ni Niana mula sa presinto kung saan nila dinala si Rolando at ang kliyente nito. Babalikan nila ang dalawa sa umaga para asikasuhin ang reports ng mga isasampang kaso laban sa mga ito. Nasaan na pala si Steve? Bumalik ba siya sa loob? Dahil sa nangyaring gulo ay nun lang yata naalalang itanong niyon ni Niana kay Mark. Hindi siya pumasok sa kwarto kanina. Tumango si Mark at umupo sa kanyang tabi sa sofa. Nagpaiwan siya sa bahay.
Hindi siya pumasok sa kwarto para hindi siya masangkot sa kaso natin. Hindi pa tapos ang investigasyon niya. Hindi niya pwedeng sirain ang cover niya ng ganoon na lang. Pero kung kinakailangan natin siya kanina, siguradong tutulong yon. Napatingin si Niana sa kanyang mga kamay. Ano ngayon ang mangyayari kay Jen? Bumuntong hininga si Mark. Depende sa kahihinat na ng investigasyon at sa pagkakasangkot niya kay Ana. Pero kung kina Ana lang, hindi gaanong involved si Jen. Nagpapalakad lang siya ng resort. Ang hindi lang natin masiguro ay kung may mas malaki siyang kinasasangkutan. Unfortunately, nakay Steve na ang kasong yon. Napabuntong hininga si Niana. Sabay sandal sa sofa. Kanina'y napakarami niyang gustong itanong sa binata. Pero ngayong unti-unti niya nang nagpapagtagni-tagni ang mga pangyayari. Hindi niya malaman kung magagalit siya o hahayaan na lang si Mark sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang buong nangyari? Maya-maya ay basag nito sa katahimikan. Napatitig siya sa binata. Lahat? As in everything? Lahat-lahat? Tumango si Mark. Lahat-lahat. Hinarap nito si Niana. Sige nga. Nagkwento nga si Mark mula sa umpisa hanggang sa pag-akyat nito sa bakod, sa gilid ng bahay at sa paghahanap nito sa kanya. Hindi ko masabi sa iyo ang tungkol kay Ana dahil ayoko mag-iba ang pakikitungo mo sa kanya. Baka kasi makahalata siya at magduda na may alam kami. Sana man lang nagtiwala ka sa akin. Hindi ko naman i-jeopardize yung mission ninyo eh. Sabi niyang hindi tinatago ang hinanakit sa tinig. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Yun nga lang, masyadong malambot yung puso mo sa kaibigan. Kung sinabi ko sa iyo ang tungkol kay Ana, sigurado ka bang hindi mag-iiba yung trato mo sa kanya? Napabuntong hininga si Niana. Hindi. Ngumiti si Mark. See? Hindi niya alam kung anong sasabihin sa binata. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Mark nang tumahimik siya. Hindi. Medyo masama lang yung loob ko pero naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon. Salamat kung ganon. Seryosong sabi ng binata. Sana may magawa ako para makabawi sa'yo. Hindi naman ako nag-e-expect ng kahit ano. Naiintindihan ko na, promise. Kailangan ko lang siguro ng time para makarecover sa lahat ng shockness. Nagsalubong ang mga kilay nito. Time? Gaano katagal? Not sure. Nagkibit-balikat na sabi ni Niana. Hindi ako mapagtanim ng galit at hindi ako galit sa'yo. Kaya hindi naman siguro magtatagal at ilipas din tong pag-e-emote ko. Kailangan ko lang lumayo muna sa'yo hanggat hindi pa humuhupa yung sama ng loob mo. Nagtatakang napatingin siya sa binata. Bakit? Hindi ba tinataboy mo ako? Napamaang ng tuluyan si Mark. Ha? Bakit naman kita itataboy? Talaga? Hindi mo ako tinataboy? Akala ko ayaw mo na ako makita. Naku naman. Hindi dahil masama ang loob ko itataboy na kita. Paano na lang kapag mag-asawa na tayo? Tapos sa bawat pagsama ng loob ko itataboy kita. Ang sagwa, hindi ba? Ano naman ang kala mo sa akin? Ngumiti si Mark. Anong hiningiti-ngiti mo riyan? Nandidilat na tanong niya. Ang sabi mo kasi kapag mag-asawa na tayo. Lalong lumawak ang ngiti niya. Natutuwa lang ako na maisip mo yung posibilidad na yon. Hay nako, ewan ko sa'yo. Hindi alam ni Niana kung maiirita o babatukan na lang niya si Mark. Maingat niyan din naman ang kanyang bukol sa ulo at napangiwi ng kumirot iyon. Hindi matandaan ni Niana kung paano niya nakuha ang bukol. Mahiyelo ba tayo? Tumayo si Mark. Ikukuha kita. Doon ka na lang kaya sa kwarto para makapagpahinga ka na. Mabuti pa nga. Tumayo siya at umakyat na sa kwartong pinagsasaluhan nila ni Ana. Dumiretso siya sa banyo at naligo. Paglabas niya ay nakapwesto na sa kama si Mark. Kumakain ng cup noodles. Fresh na rin ang itsura nito. Gusto mo ba nito? Meron pa sa kusina. Seafood's flavor. Tumango si Niana. Pagkaamoy pa lang niya sa kinakain ni Mark ay nagutom na siya. Nasaan yung ice ko? Ibinaba ng binata sa side table ang noodles. Ibinalik ko sa freezer. Malulusaw yun sa tagal mo sa banyo. Wait lang. Lumabas ito ng kwarto at pagbalik ay dala ng ice pack at noodles niya. Siya naman ang pumesto sa kama at doon nilantakan ang noodles. Inilagay nito ang 2 ice pack sa side table at umupo sa kanyang tabi. Hanep ka talaga kanina. Astig. Siyempre ako pa. In fairness, astig ka rin ha. Halika nga rito. Natatawang sabi ni Mark. Sabay kuha sa cup noodles. Ibinaba nito iyon sa side table bago siya hinila. Hanggang sa makulong siya sa mga bisig nito. Napahawak si Niana sa dibdib nito. Ilang pulgada lang ang layo ng mga mukha nila. Huwag kang pasaway kapag kumakain ako. Hinalikan siya ni Mark sa batok. Sigurado ka pang gusto mo magpakasal sa akin o nagbibiro ka lang kanina? Nagtaas siya ng isang kilay.
Bakit? Nag-propose ka ba? Kung magpo-propose ba ako, papayag ka? Parang tinambol ang dibdib niya. Pero kailan lang tayo nagkakilala? Susme, Niana, tumigil ka nga sa mga katsorbahan mo. Ngumiti ito. Hindi ko naman sinabing agad-agad eh. Willing ako maghintay. Huwag lang sobrang tagal at medyo mainipin ako. Ang tagal na kitang hinintay, no? Ngayon dumating ka na, paghihintayin mo na naman ba ako ng husto? Nagmamadali ang madramang si Lola Upeng. Sabi niyang pinaikot ang mga mata. Akala ko ba laid back ka mo? Laid back ako pero sigurista. Baka mawakala ka pa. Hindi na ako makakahanap ng babaeng pinsang buo yata ni Incredible Hulk kung mag-amok. So, what do you say? He looked at her in such a way that made her knees turn into jelly and heart melt like ice cream under the sun. Yes, ngumiti ito. Ikaw ang pumili ng date. Bahala ka next week o next month o next year yung gusto mo. As long as within 1 year. Siguro naman by that time magkakilala na tayo ng husto. Tumawa siya. Oo na, pag-iisipan ko. Good. Hinawakan nito ang gilid ng kanyang mukha at hinalikan siya sa mga labi. I love you. I love you too. Pero ano na, may gagawin pa ba tayo ngayon? Sinimulan na natin at nang makarami. Hinalikan siya nito ng mariin sa mga labi. Nako, tingnan ko ang tibay mo mamaya pagkatapos natin kumain. Tumawa siya. Sigurado siyang magiging adventure ang buhay nilang dalawa dahil sa mga pinaggagawa nito. She wasn't afraid. In fact, she was looking forward to it. After all, life was full of surprises and what better way to live it than to live it to the fullest.